A'udzu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalataya Islam at magandang gabi po sa aking mga kababayan na nandito po sa Sukasiri. Alhamdulillah, nagpapasalamat ako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na binigyan muli kami ng pagkakataon na makapagbahagi ng kaunting kalaman. Alhamdulillah, may isang kapatid na si Abdul Rashid na magbabahagi po ng kanyang pagpasok sa Islam. Alhamdulillah, siya na lang po yung magpapakilala sa kanyang sarili at nandito na po ang aming kapatid na bagong yakap sa Islam. Ipapaabot niya lang po kung paano siya yumakap sa Islam. Alhamdulillah. Takbir! Lawakan! Hello. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po, nung Kristiyano pa, ang pangalan ko po ay Renante Bandibas. Bali, yung sa side ng pamilya ko po, purong Iglesia ni Cristo po. Karelihiyon ko rin po si Agosto Ramos Cote, na isa na rin ustad dito. Ang ano niya na ngayon sa pangalan ng Islam ay si Abdullah Cote. Ngayon po, kung paano po ako naging Islam, nung sa Pilipinas pa po, gusto ko na pong mag-Islam. Ang problema ko lang po ay kapos sa oras at saka hindi ko po alam yung lugar kung saan ako mag-i-embrace. Ngayon, nung time na nagkaroon ng panahon na makapunta rito sa Qatar, dito ko po nakilala si Ustad Abdullah Cote, na karelihiyon ko rin po sa Iglesia ni Cristo. Nagkita po kami sa Isdan Mall, doon po siya nagdadawa. Ngayon, nagkausap po kami. Hindi na ako hindi ko na pinahirapan pa si Ustad Abdullah Cote. Gawa nga po nung sa Pilipinas ay gusto ko na po mag-Muslim at alhamdulillah, along the way, nagkita po kami ni Ustad Cote at siya po yung nagpasyahada sa akin doon. Ngayon, pagkatapos po nun, akala ko, nung pagkatapos mag-shahada, mag-la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan adubu rasulo, yun po kasi madalas na ginagawa pagka nag-embrace ng Islam. Yun yung pong, madali lang mag-Muslim. Ang problema ngayon, mahirap magpaka-Muslim. Kasi nga po, ang sistema, napaka-komplikado po along the way pagka gusto nyo pong magpaka-Muslim. Pero madaling sabihin na Muslim. Ngayon, nung hindi pa ako nag-aaral, akala ko ang Muslim ay ganun lang kadaling intindihin. Pero nung nag-umpisa na po ako mag-aral, doon po ako naging mausisa pagdating sa turo ng Biblia to Quran. Kasi nga po, may isang argumento akong iniisip na dati nung Kristiyano ako, madaming relihiyon na iisa lang naman po ang ginagamit na batayan, puro Biblia. Yun nga rin po, ang iniisip ko doon, kung yung batayan nila sa relihiyon ay Biblia, tapos yung ibang relihiyon din doon sa Kristiyano ay Biblia rin. So ang mangyari no, parang kumbaga parang isang plato, madaming kumakain. Dapat isang plato, isa lang. Pagbabahagi-bahagian na lang na hindi na mag-aaway. Kumbaga fair share ang gagawin. Pero nung namulat na yung mata ko, pagdating sa relihiyon, doon ko po na unti-unting natutunan na ang Islam talaga ang totoong relihiyon. Kung babasihan nyo po pagdating sa history po ng paano ginawa yung mundo, paano nagkaroon ng prophets, paano nagkaroon ng mga yung sinasabi nila yung mga words of God na sinasabi doon sa dati sa nung Kristiyano ako nasa Biblia lahat.
yun po, dati, nung Kristiyano ako, naniniwala po ako. Kasi doon sa, nung Iglesia ni Cristo pa po ako, sarado po yung isip ko na ang pagkakaintindi ko, ang Iglesia ni Cristo po ay ang totoong relihiyon na nakagisnan ko. Kasi nga po, lahat ng mga kakilala ko, iniimbita ako sa ganitong relihiyon, hindi po ako sumasama. Hindi po ako pupunta. Ni makita nga rin po ako ng flyers ng mga ibang relihiyon. Hindi ko binabasa. Tinatapon ko lang sa basurahan. Pero alhamdulillah, nung nag-embrace ako ng Islam, dito po, naging malawak ang pag-iisip ko at pag-iintindi na nainiwala po yung Islam ang totoong relihiyon. At yun lang po yung masabi ko. Ano yung pangalan ng Kristiyano ka pa, brother? Renante Bandibas po. Bandibas? Opo. Yung nag-Muslim ka na? Abdul Rashid. Abdul Rashid. Nandito ngayon si Abdul Kawi. Siya ang host natin ngayon. Ibigay ko sa kanya. Ito. Anong naka-chess ka? Baka mayroon kang mga... Ikaw ang host eh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mukhang uso na talaga dito yung sinasabi, Ustad, na Ustad, ito yung sinasabi ng yung mission on target ba? Agad-agad? So, alhamdulillah, brother, di ko malaabutan yung sinasalaysay mo kanina. Alhamdulillah, yung mga nasabi mo is nagpagdaanan din namin yan. Kasi ako, ikaw, lahat kami nandito, nakatayo yan, yung mga balik Islam. Mga dati rin kaming sarado ang pag-iisip sa ibang reliyon. Ngunit alhamdulillah, binuksan namin, nakinig kami, binuksan namin ang isip namin sa pagsasaliksik sa tamang reliyon. So, mga kapatid, walang masama na pag-aralan ang dalawang reliyon. Pag-aralan natin ang Islam, pag-aralan natin ang Kristyanismo. Ang sabi nga ng advice ng isang pare na nag-Muslim din, kung kilala nyo to, kung may mga taga Cebu dito, si Father Libumpasil Diaz, na si Brother Daud na ngayon, ang sabi ni Father Libumpasil Diaz, sabi niya, kaming mga pare na nag-aral ng 10 taon sa theology ng Biblia at iba-iba pang pag-aaral sa reliyon, ay kami nag-Muslim. Kayo pa kaya mga ordinaryong Kristiyano? So, ang ibig sabihin po dito, huwag tayong pumanig kung tayo ay nag-aaral. Huwag tayong papanig sa isang kasulatan lamang. Pag-aralan natin ang Quran, ang Islam, pag-aralan natin ang Biblia, ang Kristyanismo, at gumit-na tayo. Dahil ang sabi ni Kristo sa Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya. The truth will set you free. Sabi ni brother yun? Sa Senado. Pero alhamdulillah, totoo talaga. The truth will set you free. Diba? Katotohanan lamang tayo. So, brother, alhamdulillah, hindi ko man naabutan yung salaysay mo, pero may dalawa lang akong katanungan. Kasi nandito tayo sa programang Bakit Ako Nag-Muslim? So, dalawa lang katanungan ko, brother. Teaser question to. Hindi naman mahirap. Hindi naman to mathematics. Ano lang, dalawang katanungan. Brother, nung iniyakap mo ang Islam, ano ang nagbago sa'yo? Madami po. Mga ano yung brother, madami. Pero kahit isa o dalawa lang, magbigay ka lang ng example. Nung Kristiyano po ako, hindi po ako nag-aalangan uminom. Masyaallah. Uminom po ng alak. Kasi nga po, yan isa sa mga pinagbabawal na kung saan makakasira sa katawan. Pero mula na po nag-embrace ako ng Islam, hindi naman sa pag-ano, di ba sabihin ng iba, napaka-ipokrita po. Pero niamoy po, ayaw ko na pong maamoy pagdating po sa alak. Masyaallah. So, iniwanan mo yung masamang gawa, brother, sa madaling sabi. So, ano nagtulak sa'yo
para iwasan mo yung mga masasamang gawain katulad ng pag-inom ng alak, katulad ng pagtingin sa mga haram, Oo. di ba? Ako naramdaman ko yun eh. Na once na nagsyada ako, sabi ko, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban si Allah, at ako naniniwala kay Propeta mo Muhammad at kauloy lang sugo, at naniniwala ako kay Jesus, ang sugo ni Allah. Subhanallah. Parang lumiwanag yung paligid ko, brother, mga kaibigan. Parang nabunutan ba ako ng harang sa mata? Lumiwanag. Sabi ko, masyaallah. Tapos ang kagandahan doon, nang ipinapraktis ko na yung Islam, para bang palagi may nakatingin sa akin. Kasi Allah. Alhamdulillah. Oo, magsisinungaling ka pa lang, parang nararamdaman mo nang may sasaway ka agad sa iyo. Nandito ako. Sige, gagawa ka ng haram. So, ano pa, brother, yung nagbigay sa iyo ng pagbabago? Last question na lang po. Wala naman. So, halimbawa, sa pamilya, anong reaksyon nila nung nag-Muslim ka? Yung sa side po ng family ko, open-minded naman po. Wala naman silang sinabi na ganito ganyan kasi tiwala sila sa desisyon ko. Masyaallah. Tapos pagdating sa mga maling gawain, akala ko po nung una nung nag-Muslim ako, madali lang mag-Muslim. Ngayon, yun nga sabi ko, mahirap magpaka-Muslim. Pero ay mo, lahat ng temptasyon nandyan. So, paano mo kukontrahin? Paano mo kukontrolin yung sarili mo? Pero nung nag-Muslim po ako, madali na po sa akin lumayo. Kasi nga po, sa 5 beses ka magsala, sa loob ng isang araw, doon pa lang po matakot ka ng gumawa ng masama. Kaya, napakabait po talaga ni Subhanahu wa Ta'ala. At sa loob ng isang araw, hindi po ako pumalya sa paggawa ng 5 beses na sala. Masyaallah, Allahu Akbar. So, masyaallah. So, mga kapatid, another explanation sa sala. Ito yung gawain na lagi sa iyo naglilinis sa mga kasalanan mo. For example, paggising mo pa lang sa umaga, maghuhudo ka, maglilinis ka ng katawan mo, magpapasalamat ka na sa tagapaglikha sa iyo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabihin mo, ang papuri at pasasalamat kay Allah. Oh. Tapos, sa pagitan nun, pagdating ng tanghaling tapat, sa pagitan na yon ng oras, kung nakagawa ka ng kasalanan doon, pagdating ng tanghaling tapat, maghuhudo ka na naman, maghuhugas ka na naman sa sarili mo at ng iyong kalooban. Haharap ka na naman sa iyong Panginoon, at hihingi ka na naman ng kapatawaran, magpapasalamat. So, malinis ka. Pero, ito ang punto doon, ang kagandahan. After sala mo, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, pagtaslim mo, pagkatapos mo ng sala, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Paglabas mo ng masjid, doon ka na kinuha ng anghel ng kamatayan. Pinahintulot ng Allah na doon ka na mamatay. So ano kapatid? Nakapagpasalamat tayo, nakapaghingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan kaya tayo mailalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos? Hindi kayo sa paraiso? Di ba napakaganda? Napakagandang wisdom, mga kapatid. So, kapatid, sa pagkapatuloy ng ating programa, ang Islam ba, Islamic Center, nagturo ba sa'yo na mamuwi sa kapwa mo? Sa kapwa mo hindi Muslim? Sa kapwa mo Kristiyano? Kapwa mo tao? Ano bang tinuro sa'yo ng Islam? Sa mga bagay na yan, nagturo ba sa'yo ng kasamaan ang Islam? Regarding po dyan, wala naman po tinoro. Ang tinoro lang, sa akin po, pagkaintindi, imbis na magkaroon ng gap between doon sa Kristiyano o sa ibang relihiyon, ay ang tinoro po rito, mas lalo pa silang mahalin kasi nga para kahit paano, mas maingganyo sila pumasok sa Islam, talikuran yung mga lumang mga nakagis ng relihiyon. Kasi nga po, kung halimbawa,
kung ang kapwa Islam magtatanim ng galit sa Kristiyano o sa ibang relihiyon, di naman sa pangano, ang magiging produkto ng Islam, pangit. Parang ayaw na nilang pumasok. Pero kung makikita ng mga ibang relihiyon, Kristiyano o anong relihiyon paman yan, kung makikita nila magandang produkto ng pagiging Muslim, tsak, lalo sila maengganyo. Baka nga ito, punto, pagka yung asawang lalaki, babaero, baka yung misis pa itutulak yung asawang lalaki na pumasok sa Islam. Bakit? Hindi na mga pambabae yan Mas matuto sila at magiging educated sila pagdating sa mga ganyang bagay. So ngayon, yung lalaki naman, tuturuan kung bakit ganito, pwede ka mag-asawa ng 4, imbes na isa lang, mas lalo sila matututo ngayon. Mas alanganin na sila maghanap ngayon, magkabit-kabit ng asawa, kasi nga, mas na-educate na sila pagdating sa Islam. Kasi dito sa Islam, hindi ka lang basta pababayaan, tuturuan ka pa rin. Yun lang. Masyala. Maraming salamat mga kapatid. Yung dagdag doon sa hindi po itinuro sa Islam na kami ay mamuhi sa kapwa naming tao. Hindi kami tinuruan sa Islam na mamuhi sa mga Kristiyano, sa iba pang reliyon. Ngunit, kung mababasa natin sa Quran, sinabi sa Quran na ang mga Kristiyano, yung tinatawag na Ahlul Kitab, yung mga angkan ng kasulatan, ang tinutukoy po doon Ahlul Kitab, angkan ng kasulatan, yung Kristiyano at Hudyo, sinabi sa Quran, sila yung malalapit sa puso ng mga Muslim. Kaya itanggalin po natin mga kababayan yung misconception na ang mga Muslim naagalit sa Kristiyano. Mali po yun. Kasi ang tinuturo lamang po dito sa Islam ay ang pagmamahal, ang kapayapaan. Lahat po ito ay tinuturo ng Islam. Sino ba ang gusto magulo ang pamumuhay? Kristiyano o Muslim? Sino bang ayaw ng kapayapaan? Lahat tayo. Pinapangarap lagi ang kapayapaan. Sino ba pagising mo ng umaga, pagbungad mo sa iyong pintuan, gulo na kaagad? Gusto mo yon? Lahat tayo ay gusto ng kapayapaan. Kasi ang ibig sabihin ng Islam is kapayapaan. Yan po ang pinaka-root na meaning ng Islam is kapayapaan. Jazakallah khairan, brother. Maraming salamat sa iyong bahagi. Sana buksan din yung puso ng mga kapatid natin. So, jazakallah. So, baka may magsasalita pa dito, mga kapatid. Ako na ba?